Good morning mga ka-universe. Today, 26 November 2023, Sunday, a beautiful day, and I have decided to join in the 9th National Bicycle Day Community Bike Parade here in Taguig City. Of course, I am so excited because this is the first time that I will be joining with the hundreds of bikers in a parade. Let's go! Time check, now is already 5:45 in the morning. Kunin na natin si Foldy sa kanyang parking place kasama si Sunshine Shiver. Syempre, for our safety, I need to wear my helmet and my cycling jersey. Bago tayo umalis, syempre, nag-bike check muna tayo. Wala naman tayong nakitang problema kay Foldy, kaya kinuha ko na ang aking gloves para isuot ito at makaalis na rin. At 6 o'clock in the morning ay umalis na nga ako ng bahay kasi ang event ayon sa balita ay magsisimula ng 6:30 in the morning. Mga 3.5 kilometers ride din ito mula sa aming bahay or about 15 minutes siguro sa pagbabike. Hindi naman gaano kalayuan mula sa bahay namin pero mabuti na ang mas maaga tayo. By the way mga ka-universe, alam nyo ba na ang November 30 of every year is a National Bike to Work Day dito sa ating bansa o sa Pilipinas? Alam nyo ba na under Proclamation number 409 Series of 2023, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. declared the last working day of November every year as National Bike to Work Day? Ito ay dahil sa pananaw ng karamihan na ang cycling o biking is a viable mode of transportation in the Philippines. Ang cycling kasi ang uri ng transportation na hindi lumilipas o na-obsolete, hindi tulad ng cars na madaling ma-phase out. Layunin din ng batas na ito na paunlarin ang mga infrastruktura o pasilidad ng pagbibisikleta sa ating bansa. Katunayan, the government has created the Technical Working Group na tututok sa development and promotion of the cycling community dito sa bansa. In cooperation and coordination sa local government units, civil society groups, nagtutulungan sila para matutukan ang pagpapaunlad ng programang ito, ang National Bike to Work Day. Binigyang diin din ng batas na ito ang pagkilala sa tungkulin ng estado o ng bansa ng pagkakaroon ng balanseng pag-unlad na kaakibat o hindi nasasakripisyo ang ating kapaligiran at pagpapanatili ng malinis na hangin para sa kabutihan ng ating kapwa, tao o mamamayan. Dagdag pa nito, hinihikayat ng Philippine Clean Air Act of 1999 ang paggamit ng non-motorized mode of transportation tulad ng bisikleta. Binigyang diin din ng nasabing proklamasyon ngayong new normal ang pagkakaroon ng safe, independent, physically distanced travel lalo na sa mga essential workers bilang paghahanda kung sakaling may dumating ulit na bagong health emergency tulad ng COVID-19 virus. Pero mga ka-universe, bago ang proklamasyon ng National Bike to Work Day,
naunang idineklara ni dating President Rodrigo Duterte ang National Bicycle Day tuwing every 4th Sunday of November of every year through Proclamation number 1052 or 1052 series of 2020. Based on this proclamation, the Department of Environment and Natural Resources is directed to lead the program every year in coordination with other civil society groups, including all government agencies and instrumentalities and local government units of the country. In support and cooperation with the national government, the City of Taguig hosted a 9th National Bicycle Day Community Bike Ride o Bike Parade ngayong araw, 26 November 2023, 4th Sunday of November 2023. Ayon nga sa host ng event na ito, mahalaga po itong sinusulong natin sa ating probinsyonal. Ang healthy lifestyle ay isa sa mga pamamaraan upang maging malusog tayo at tayo ay nag-ehersisyo. Ang paggamit ng bisikleta ay hindi lamang maganda sa ating kalusugan kundi pati sa ating kapaligiran. Kapag nagbibisikleta tayo ay nagkatulong sa pagbawas ng polusyon mula sa usok ng mga sasakyan. Dito sa ating syudad na isang transformative, lively at caring city, hinihikayat natin ang lahat na subukan ang pagbibisikleta, kaya nakikisa tayo sa mga programa ng National Bicycle Day. the community bike ride of Taguig will span 24 kilometers and will start and end at Taguig Lakeshore Hall along C6 Road, Taguig City, na nagmula sa C6 Road at umikot sa mga sumusunod na mga lugar tulad ng Manuel L. Quezon Avenue, Cayetano Boulevard, Bagong Kalsada, Ginoong G. Borja Street, P. Herrera Street, J.P. Rizal Extension, Anders Santa Monica Lawton Bridge, Kalayaan Avenue, C5 Road, East Service Road, General Santos Avenue at magtatapos dito sa C6. Siyempre, bago ang ride, ang lahat ay pinalalahanan na i-maintain ang average speed following the marshal of the parade at hindi kailangang magkarera. Sa aming bike ride na ito, kami ay sinamahan ng mga marshals at Taguig traffic enforcers para masigurado ang safety ng mga kalahok. Buong saya at ngiti ang nararamdaman ko sa mga mukha ng mga kalahok sa parada na ito. So, ito na po mga ka-Universe. Nag-ride out na po kami at 6:30 and ito po ay sinara po nila ang C6 lane, C6 road para bigyang daan ang pagdaan ng daan-daang siklista ngayong umaga. As you can see, ito na po, palis na po sila ng Lakeshore area, Taguig City, heading to the next destination. Mga ka-Universe, ano-ano nga ba ang mabuting dulot or advantages, benefits ng biking or cycling sa atin? Siguro sa akin, based on my experience, ay ang mga sumusunod. Una, sa physical health. Ayon sa iba't ibang articles online, mabuti ang dulot ng biking, cycling sa ating kalusugan, tulad ng protection from serious diseases such as stroke, heart attacks, some cancers, depressions, diabetes, obesity, and arthritis. Ayon din, ito'y nag-i-increase ng ating cardiovascular fitness.
It also moves our body joints, which improves our mobility, and at the same time, it is a good stress reliever, especially for workers. Pangalawang mabuting dulot nito ay sa ating mental health being. It is a good natural mood boosters, bawas stress at nagbibigay focus and concentration sa araw-araw. Actually, by experience, nawawala ang stress mood ko every time na nagbabike ako kasi fully concentrated ang isip ko sa daan at paligid. Unlike kapag nasa car, minsan nagdadrive tayo pero stressful things ang nasa isip natin tulad ng mga trabaho sa office. Feeling ko pag nagkakapag-bike ako, ang saysay ako. At syempre, biking saves a lot. It saves money, time, and effort. Kapag may sasakyan tayo sa everyday traffic, longer time ang need natin i-spend sa daan, lalo na kung may mga aksidente sa daan. We also have to pay for gasoline and parking fees pag may sasakyan, pero sa bike, it defeats the everyday traffic and we don't have to spend for gasoline every day. Actually, using a foldable bike for bike to work, very advantageous to me kasi pwede mo siya isakay sa mga tren, MRT, LRT, jeep at bus, even sa tricycle. Right now, MRT and LRT do not charge any fee for holding bike. But for PNR train, they charge a minimal fee of one-way ticket. Very flexible, di ba, mga ka-universe? At syempre, ang pinakagusto ko sa biking, madali ako nakakapunta sa malalapit na lugar na gusto ko puntahan. Parking space is not a problem sa biking kasi maraming parking space na ngayon sa iba't ibang lugar. Basta may dala ka lang padlock o lock ng bike. At ang laging ang palaala sa mga nais mag-bike, remember, ensure you have the necessary safety gear always, such as helmet, reflective clothing, and lights for visibility, lalo na sa gabi. At syempre, huwag kakalimutang magdala ng tubig, sundin ang traffic rules, and be aware of your surroundings every time you're riding on a bike. Mga 9 o'clock in the morning, nung matapos ko ang Taguig Community Bike Ride na ito sa pamagitan ng isang chill ride na takbo. Thank you City of Taguig, Bicycle Organizations at DNR for organizing this ride. More rides please. Hanggang dito na lang mga ka-universe, at kung sakaling may mga bike ride events, parade na pwede po tayong pumunta, please comment down below para mas maraming experience pa kami. Maraming salamat. Thank you for watching.